Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pinaplansya na ng legal team ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang argumento para sa hinaharap nitong kasong crimes against humanity. Naniniwala raw si Attorney Nicholas Kaufman na malakas ang argumentong isusumite sa korte patungkol sa usapin ng jurisdiction. Tumanggi nang magbigay ng iba pang detalye rito ang abogado at iniwasan na ring sagutin ang punahan ng mga kritiko na nangyari naman ang mga krimen sa panahong miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Gayunman, ayaw pangunahan ni Kaufman ang korte. Pinag-aaralan din daw ng kanilang kampo ang pagsusumite ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Samantala, hiniling daw mismo ni dating Pangulong Duterte na respetuhin ang judicial process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Kaufman. The former president has been made aware of the outpouring of support and love for him. It's touched him, especially on his 80th birthday. Politics is one issue. He's aware of what's going on in the Philippines. Politics will take its course. But that has nothing to do with what's going on here at The Hague. What's going on here at The Hague is a judicial process and it should be allowed to run its course. In-interview yung abogado ni Rodrigo Duterte. At medyo may angas siya ng konti sa katawan niya. Ang sinabi ho niya, malakas daw ang kanilang ebidensya at mananalo daw sila. Baka hindi na raw umabot sa confirmation hearing ng Setyembre. Naalala nyo yun? Di ba, in-schedule ng ICC na yung confirmation hearing ay sa September? Ang sabi ng abogado ni Rodrigo Duterte, baka hindi na tayo umabot dyan. Meron daw basihan na ang kanilang kaso ay madidismiss. Mukhang i-argumento nitong abogado ni Duterte is most probably jurisdiction over the case. Jurisdiction over the case. Ibig sabihin, wala nang karapatan ng ICC dinggin ang kaso na to. Bakit? Kasi jurisdiction over the case and jurisdiction over territory. Malamang sa malamang yung dalawa na yun. Kasi, saan ba dinala yung kaso? Sa ICC. So meron silang jurisdiction over the plaintiff. Yung naghabla. Sa amin dinala eh. O didinggin namin. May jurisdiction din sila over the defendant. Bakit? Nandoon na sa Hague, di ba? So may jurisdiction na sila over the defendant. Ano na lang ang kailangan questionin? Jurisdiction over the case and jurisdiction over the territory. Yun ang kailangan na ngayon dyan. Paano kaya gagawin to ni attorney? Ang sabi ni attorney, ang kanilang magiging argumento ay illegal arrest. So therefore, walang jurisdiction over the person or of the defendant rather. So yung nasasaktan, kidnapping daw. So mapapansin nyo, ibig sabihin, yung argumento ni attorney Kaufman ay parang copy-paste. Kanino? Kay Harry Roque. Uulitin ko, noong panahon na nagkaroon ng aresto, March 11, 2025. Si Harry Roque ang unang lumabas at sinabi niya na illegal ang pag-aresto because it is contrary to the provision of the Rome Statute, specifically Article 59 of the Rome Statute. Wala na. Hindi na tayo covered ng Rome Statute. So we're not obligated to follow the provisions of the Rome Statute. Ang Constitution po natin ay kinikilala ang international jurisdiction sa mga kaso ng crimes against humanity. Kasi sa Constitution po natin, may nakasulat po dyan sa Article 2, basahin nyo Article 2, na ang Pilipinas, ina-adopt ng Pilipinas ang prinsipyo ng international law and it will form part of the law of the land. Uy, matindi yun, guys. Mabigat yung statement na yun. Ibig sabihin, kung ano ang prinsipyo na ipinagbabawal sa buong mundo ng international community, magiging bawal din sa atin. Well, let's see. Kasi sigurado, kung yan ang idadahilan niya, mukhang matutuloy ang confirmation hearing. Mamili na lang kayo mga DDMs. May jurisdiction ba sa Pilipinas ng ICC o wala? Kasi kung may jurisdiction, valid ang kaso, valid ang arrest, valid ang detention sa ICC. Pero kapag nag-granta ng interim release, pwede siya sa Pilipinas. Kasi may jurisdiction ng ICC. Kung walang jurisdiction sa ICC, invalid yung case, invalid yung arrest, invalid yung detention, pero hindi siya pwede pauwiin sa Pilipinas because we are no longer a party to the Rome Statute. So, pili kayo, isa lang. Pero tulad na nga rin ng sinabi ng Tatay Digong nyo, wag na kayo mag-comment, tumahimik na kayong lahat. Ayon kay Kaufman, mas mayroon silang nakikitang compelling grounds. Naniniwala daw siya, mayroon daw mga matitibay na argumento, basihan, para mabasura na ang kaso ni Duterte bago pa ang hearing. Ibig sabihin, hindi na aabot doon sa confirmation of charges na hearing sa September. Wow! Matindi rin ang confidence o kumpiyansa nitong si Kaufman. Yan ang sabi ni Kaufman. Hindi rin naman kasi bawal sa abogado na mag-file ng mga motions bago pa yung hearing na yan. Kung may nakikita silang motions na pwede nilang ma-file. At ang naiisip nga ng abogado ni Duterte, mayroon silang mga matitibay daw na argumento o grounds para ipabasura ang kaso kay Duterte. Sabi ng abogado ni Duterte. Anyway,
Siyempre, abogado yan ni Duterte, ano ba naman sasabihin yan? Wala nga namang sasabihin niya, wala silang kalaban-laban. Eh siyempre, ang mahal-mahal ng bayad niya, tapos sasabihin niya lang na wala silang kalaban-laban. Wala namang abogadong magsasabi na walang kalaban-laban yung kanyang kliyente. Hayaan natin silang maniwala sa ganyan. Ang dalawang issues na gagamitin, ang una, jurisdiction. Naniniwala silang walang jurisdiction ng ICC kasi umalis na tayo sa Rome Statute. Madi-disappoint daw siya kung hindi magsasucceed ang argumento nila na yan. Wow. Ang tindi naman ng abogadong ito. Eh ano ngayon kung sumama ang loob mo? Ang nakalagay sa ICC, ang lahat ng mga krimen na nangyari sa panahon na member pa tayo ng ICC, may jurisdiction ng ICC doon. Malinaw naman yun. Yung ating Korte Suprema, sinight pa yan ganyan doon sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano. Sinight yan ng Korte Suprema natin na may jurisdiction pa rin ng ICC kahit hindi na tayo member. Kasi ang nakalagay sa Rome Statute, kahit hindi na tayo member, may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga krimen na nangyari nung member pa tayo. Yun. Kaya nga, yung mga pagpatay sa panahon ni Duterte hanggang lang 2019. Yung lampas sa 2019, may mga pagpatay pa sa war on drugs. Kasi hanggang 2022 si Duterte, pero hindi nakasama yon. Kasi ang jurisdiction ng ICC hanggang lang sa panahon na member tayo. Kaya itong mga sinasabing ito ni Kaufman na jurisdiction, wala nang jurisdiction ng ICC. Ano na naman yan? Ang tawag sa amin sa mga abogado dyan, yung argument na yan is a rehash. Uulitin mo na naman, ginamit nyo na yan. Nung nagsimula pa itong kaso na ito ni kay Duterte, i-final pa lang yung kaso sa International Criminal Court, ginamit na yan ng mga argumento ng kalaban. Ginamit na yan ng argumento. Winestyo na ang jurisdiction ng ICC. Pilipinas pa nga mismo ang nag-question. Si ano pa mismo? Solicitor General Minardo Guevara. Tawag ko dito kay Kaufman. Haralin niya muna ang kaso na yan. Ang pangalawang argumento ni Kaufman, yung pagkaka-aresto kay Duterte. Kidnapping daw yung nangyari. Illegal daw yung nangyari kay Duterte. Yan yung pangalawa niyang compelling ground. Itong abogado na to ni Duterte, matibay ang kumpiyansa niyang mapapalaya si Duterte. Pero ang kanyang mga grounds na ginagamit, dalawa. Jurisdiction, saka yung illegal daw yung pagkaka-aresto kay Duterte. Ay sus. Sa bagay, alam nyo, wala namang masamang mag-raise ng mga issues na yan. Malay mo, makatsamba. Ganyan lang naman yan. Ang style ng abogadong ito, shotgun, gamitin ang lahat ng paraan. Malay mo. Malay lang. Diba? Kung umubra yung kanyang argumento, di okay. Parang ganun. Kung hindi naman, di tuloy sa September, wala namang mawawala. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.